Jesus will cause division, iiwan mo ang pamilya mo, lahat ng umiibig sa iba ng higit sa Diyos ay hindi para sa Diyos. You will leave your own household. Pagbalik ng Panginoon, magdudulot siya ng division. Kung titignan mo, parang negatibo pero pakinggan ninyo. Jesus will cause division. Mateo 10:34-36, Lucas 12:51-53. Ang ibig sabihin nito, halimbawa na lang, pamilya kayo pero ang tatay mo o nanay mo ay ayaw sa pagiging Kristiyano mo. Pero ikaw, desidido ka at susunod ka sa calling ng mahal na Panginoon. Dahil sa iba't ibang pananampalataya ng tao, magdudulot talaga ang Panginoon ng division. Lot at Abraham, Genesis 12:1-4, Genesis 13:7-14, Genesis 19:26. Minsan may mga tao na hindi mo maisasama sa calling mo o sa pananampalataya mo kahit pilitin mo. Tulad na lang ng nangyari kay Lot, sinama siya ni Abraham kahit hindi iyon ang malinaw na utos ng Diyos. Ano ang nangyari? Na-delay ang pagpapala. Ibig sabihin may mga kailangan kang i-let go para maranasan mo ang pangako ng Diyos. Kapag lumingon ka, nandito na ang judgment. Nang lumingon ang asawa ni Lot, naging asin siya. Ngayon, kapag ikaw ay binigyan na ng deliverance at lumingon ka pa, doon magkakaroon ng judgment ang Diyos. Pero minsan, tinitest din tayo ng Diyos. Minsan unrealistic or illogical ang test ng Diyos kagaya ng ginawa niya kay Abraham at Isaac. Abraham at Isaac test, Genesis 22:1-12. Inutusan niya si Abraham na ialay si Isaac sa bundok. Pero nung andun na at papatayin na niya, pinigilan siya ng Diyos, test lang pala yun. Pwedeng ito rin ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon. Tinitest ka niya na iwan mo ang pamilya mo para sa Kanya. At kapag nakita ng Diyos na handa kang gawin ang lahat para sa Kanya, ibabalik din naman niya ang lahat sa iyo. Ang nagmamahal sa iba ng higit sa Diyos, Mateo 10:37, Lucas 14:26. Kung papansinin mo ang verse na ito, malinaw na sinasabi ng Diyos na dapat siya ang una sa buhay mo. Seloso ang Diyos. Selos ang Diyos, Exodo 34:14. Kaya kailangan wala siyang kahati sa puso mo. Pero hindi ibig sabihin ito na wala ka ng pagmamahal sa pamilya mo o hindi ka nalilingon sa pinanggalingan mo. Ang ibig sabihin lang ng Diyos dito, dapat siya ang una. Kung papipiliin ka kung sino o Diyos, siya ang pipiliin mo. Halimbawa, papipiliin ka sa asawa mo o pamilya mo at alam mong kasal kayo ng asawa mo, pipiliin mo dapat ang asawa mo. Marriage priority, Genesis 2:24, Mateo 19:6. Kasi andoon ang Diyos sa kasal ninyo, ayaw ng Diyos ng divorce at hindi ito mababalik. At dapat wala ka nang pakialam sa magiging opinyon ng pamilya mo pagdating sa pananampalataya mo. Kapag matatapakan ang pananampalataya mo, dapat handa kang ipaglaban ang Diyos kahit kanino. Pero hindi ibig sabihin nito na magiging bastos ka o mawawalan ka ng pagmamahal sa pamilya mo. Ang ibig sabihin lang, may boundaries pagdating sa pananampalataya mo. You seek with all your heart, Jeremiah 29:13. Sinabi dito na matatagpuan mo ang Diyos kapag hinanap mo siya with all your heart, hindi hati. Hindi 30% pamilya mo tapos 70% Diyos. Gusto ng Diyos buong pagmamahal at attention mo. Itatanong mo bawat gagawin mo sa Kanya. Kaya minsan gagawin mo ay leave your own hometown. Madalas hindi nila tanggap ang pananampalataya mo. Leave your own hometown, Genesis 12:1, Lucas 9:62. Nag-iiba na ang level ng spiritual ninyo at nakakalungkot na hindi mo sila masasama. Ikaw pa yung mahihirapan at ma-judge kung pipilitin mo silang isama. Minsan sila pa ang mang-aalipusta ng pananampalataya mo sa Diyos. Kaya mawawalan ka talaga ng choice kundi leave your own hometown. Ito dapat ang pagkakasunod-sunod ng priority sa buhay. 5 consecutive order. 1. Diyos. 2. Sarili. 3. Asawa. 4. Anak. 5. Pamilya pinanggalingan. Tungkol naman sa pagtulong sa pamilya, motibo ng puso. 1 Samuel 16:7, Matthew 6:1-4. Tinitignan ng Diyos ang motibo ng puso mo kapag tumutulong ka sa pamilya, hindi lang ang act mo. Minsan kasi ang tingin pa sa'yo ng pamilya mo, nagpapasikat ka lang. Diyos at ikaw lang talaga ang makakaalam ng motibo mo sa pagtulong. Halimbawa, may sakit ang isa sa pamilya mo. Tumulong ka, pero ang motibo mo ay magpasikat, hindi gantimpala sa Diyos ang matatanggap mo. Nakikita ng Diyos ang bawat motibo natin. Isa pang halimbawa, may nililigawan ka, nasa labas kayo, may pulubi, tinulungan mo, pero ang motibo mo ay para magpa-impress, hindi rin iyon tunay na pagtulong. Minsan, mas inuuna mo pa ang pamilya mo kaysa sa asawa mo na inilaan ng Diyos sa'yo. Minsan, sa sobrang family-oriented mo,
yung pera na dapat para sa asawa mo ay ibinibigay mo sa pamilya mo, nagiging sanhi pa ng away. Mas mahal mo pa yung pamilya na pinanggalingan mo kaysa sa pamilya na binubuo mo. Iwan mo ang iyong pamilya at bubukod. Genesis 2:24, Efeso 5:31. Malinaw na sinasabi ng Panginoon na ang dapat mong mahalin ay yung pamilya na binubuo mo dahil andoon ang Diyos. Iyon ang calling na binigay sa iyo. Kapag ginawa mo ang pagsuway dito, parang sinusuway mo ang mahal na Panginoon. Sana sa videong ito, nagkaroon kayo ng malalim na pag-unawa. Hindi madali ang piliin ng Diyos higit sa lahat, pero ito ang tanging paraan para maranasan ang tunay na kapayapaan at pagpapala. Tandaan ninyo, kapag ibinigay ninyo ang inyong buong puso sa Kanya, hinding-hindi niya kayo bibiguin. Maraming salamat sa pakikinig at naway samahan kayo ng Panginoon sa inyong paglalakbay.